Sinusundan natin ang misteryosong pagpatay sa Ohio. Isang dentista at ang asawa niya ay natagpo ang patay sa kanilang bahay kasama ang kanilang mga anak. May bangkay, may bangkay. Pierce dead. First one. Nakahiga siya sa tabi ng kama niya, hindi sa kama, sa sarili niyang dugo. Katatanggap lang namin ng mga tawag sa 911 mula sa pulis. Ayos lang ang mga anak ng mag-asawa. Nasa bahay sila, ligtas at hindi nasaktan. Sabi ng pulis, hinahanap na ang pumatay sa kanilang mga magulang. Nasa kaso tayo na iniharap ng law and crime. Ako si Chris Stewart. Uy mga kaibigan, sandali lang bago tayo magsimula sa episode na ito ng On The Case, isa sa mga pinakapinapanood na palabas sa YouTube, gusto ko munang pag-usapan ang ating partner at sponsor. Morgan & Morgan, pinakamalaking personal injury law firm sa Amerika. May mahigit 1,000 silang abogado at nakabawi ng 25 bilyon para sa 500,000 kliyente nitong mga buwan. Kliyente sa Florida nakakuha ng 12 milyon kahit 350,000 lang ang alok ng insurance. Sa Pennsylvania, isa pang kliyente ang ginawaran ng 26 na milyon 40 beses ng alok ng insurer. Pinapadali ng Morgan & Morgan ang paglaban para sa'yo. Pwede ka pang magsimula ng claim gamit ang iyong telepono. Kaya kung nasugatan ka, pwede kang magsimula ng claim sa forthepeople.com/over-the-counter. Pwede mo ring i-click ang link sa ibaba o scan ang QR code. Sinusubaybayan natin ngayon ang mabilis na umuunlad na balita. Sa Ohio, natagpo ang patay ang mag-asawa matapos barilin sa bahay nila isang araw bago ang bisperas ng bagong taon. Ito ang video ng mag-asawang sina Spencer at Monique Tepe. Ito ay aktwal na video ng kanilang kasal. Kinunan ito noong 2021 at tila nasa hagdan ng bahay kung saan sila natagpo ang patay noong Disyembre 30. Talakayin natin to. Ito ang alam natin sa nangyari. Nakatira sina Spencer at Monique sa Columbus, Ohio. Si Spencer ay dentista sa Athens, Ohio. Sa kanyang talambuhay, sa website ng kanyang opisina, nakasaad na nagtapos siya sa Ohio State noong 2000 at 17 na may degree na Doctor of Dental Surgery. Masigasig siyang magbigay ng mataas na kalidad na pangangalaga at komportableng karanasan habang bumubuo ng magandang relasyon sa mga pasyente. Sa labas ng trabaho, hilig niya ang golf, paglalakbay at oras kasama pamilya. Kasal si Spencer kay Monique Tepe. Ang dalawa ay may 2 anak. Naniniwala kami na ang mga batang iyon ay mga paslit pa lamang. At ang mag-asawang ito ay papalapit na sa kanilang ika-5 anibersaryo ng kasal. Ikinasal sila noong Enero 30, 2021 sa Columbus. Ito ang kanilang wedding video. Ito ay kinuna ng isang miyembro ng pamilya na nagbigay sa amin ng pahintulot na ipakita ang ilan sa mga ito. At kapag pinanood mo ang video na ito, makikita mo talaga kung gaano kamahal ng mga tao ang mag-asawang ito at kung gaano rin nila kamahal ang isa't isa. Kaya't himayin natin kung ano ang sinasabi ng pulisya base sa mga tawag sa telepono na natanggap noong Disyembre 30. Columbus Police Surin 107. Hi, oo. Gusto ko sanang humingi ng wellness check para sa isang tao sa kanilang bahay. Unang tinawagan ng dental clinic ni Dr. Tepe ang pulis dahil hindi pumasok si Spencer sa trabaho. Itong tao na to, si Spencer, ay katrabaho ko at hindi siya pumasok sa trabaho ngayong umaga at hindi rin namin siya o ang kanyang pamilya makontak. Hindi siya pumasok sa trabaho. Tama ba? Sige, may problema ba siya sa kalusugan? Wala, at naging maaasahan siya at hindi namin siya makontak, pati ang asawa niya, pamilya niya o sino mang nakatira sa bahay na yon. Sige. Itong 2 bata sa bahay, nasa Florida ako at may-ari ng negosyo. Sinabi ng mga empleyado ko na wala siya sa trabaho kahit siya ang namumuno sa opisina. Tumawag siya bandang 9:00 ng umaga. Sabi ng amo niya, bakasyon siya sa Florida. Tumatanggap siya ng tawag mula sa opisina dahil hindi nakita si Spencer na dumating, kaya nag-aalala ang mga tao para sa kanya. May natanggap pa ba kayong iba tulad ng mga tawag tungkol sa kanya o kaya ay tungkol sa aksidente sa sasakyan o anumang ganon? Wala, minsan talaga may mga taong hindi lang pumapasok sa trabaho. Ibig kong sabihin baka may sakit siya, hindi ko rin alam. Ayon sa dispatcher, normal lang na may hindi pumapasok sa trabaho. Maaari lang silang nakatulog o may sakit. Talagang matindi ang paniniwala ng boss ni Spencer na may nangyaring masama kay Spencer dahil hindi niya ugali ang hindi pumasok sa trabaho. Alam ko na siya ang pinakamaaasahan, laging nasa oras at agad nagko-contact kung may problema. At
Wala siyang ipinakitang bahay na masasabi. Nag-aalala kami dahil hindi ito normal sa kanya at hindi rin namin makontak ang asawa niya kaya mas nakakabahala. Mga 20 minuto matapos yon, bandang 22 ng umaga nung Disyembre 30, may pulis na pumunta sa bahay ni na Spencer at Monique. Pero walang sumagot sa bahay ng mag-asawa. Pumunta ang nag-aalalang mga kaibigan sa bahay ng mag-asawa at sinabing narinig nila ang mga anak ni na Tepe sa loob. Kaya ito ay tawag na natanggap bandang 10:00 ng umaga. Ano pong emergency, police o medical? Hindi ko sigurado, marami akong ginagawa ngayon. Tinawagan namin sila, kumatok sa harap at likod na pinto, ngunit walang sumagot. Oo, walang sumagot. Narinig ko ang mga bata sa loob at parang may sumigaw. Hindi kami makapasok ngayon. Hindi ko alam kung dapat kong basagin ang pinto or basta pumasok na lang. Nandun ka ba nung nandun ang mga pulis? Wala ako doon, kararating ko lang 5 minuto ang nakalipas. Sige, ibabalik namin siya sa'yo. Tapos may isa pang tawag na dumating sa dispatch, galing naman ito sa isang katrabaho ni Spencer. Hindi pumasok ang amo namin at 3 oras na namin siyang sinusubukang kontakin pero hindi siya sumasagot. Nandito kami at may naririnig na tao. May nakausap akong tao doon. Sige, sinisiguro ko lang na may tumawag. Makalipas ang 5 minuto, may tumawag ulit sa telepono. Dito nagsimula ang kwento. Mula sa pag-aalala sa hindi pagpasok sa trabaho hanggang sa isang nakakatakot na natuklasan. 911, ano ang lokasyon ng inyong emergency? 1,411 sa North Force. Sige, 1,411 North Force, may mga tawag na kami tungkol dyan. Ano ang nagbago mula nung huli tayong nag-usap? May bangkay, may bangkay. May bangkay sa loob. Oh, Sige, sandali lang, isang saglit. Ilalagay kita sa linya kasama ang mediko, sige. Sa kabilang linya. Habang naghihintay ang tumatawag, maririnig mo ang tila mga batang maliliit sa background. Talagang nadudurog ang puso mo pag narinig mo ang kwentong ito. Dahil ang mga anak ni Tepe ay natagpuan sa loob ng bahay. Ang magandang balita, kung meron mang magandang balita sa ganitong kwento, ay ito. Walang nasaktan pero narinig ng mga tao ang iyak ng mga bata habang hinihintay ang mga pulis. may bangkay. Hindi sumasagot sa telepono ang kaibigan natin. Kagagaling lang namin sa mahabang biyahe ng barko at pagdating namin dito, patay na siya. Nakahiga siya sa tabi ng kama sa sarili niyang dugo, hindi sa kama. Hindi ako makalapit, baka may makita pa sila. Sige, halatang-halata naman na hindi na siya humihinga o ano pa man. Oo. Parang, alam mo yun, mukhang ganun ba siya? Hindi ba mukhang basa? Hindi ko kayang tumingin. Okay. Sige, naiintindihan ko. Sige, kailan siya huling nakausap? Parang kahapon. Siguro kahapon. Sige. Ilang taon na siya? 37. Parang gumagamit ba siya ng droga o may ganun ba siyang bisyo? Hindi. Sige, ayos lang. Kasi bata pa talaga yun. Oo, naiintindihan ko. Sige, salamat. Ayos, papunta na kami. Sabi ng nag-aalalang kaibigan, nakita raw nila ang katawan ni Spencer sa loob ng bahay. Akala ng kotse natin may naririnig silang bata. Tad narinig mong may sumisigaw sa kanila. Ngayon, nakatanggap na naman tayo ng tawag na may katawan sa loob, Ginoong David Coffey. May recording din tayo ng pulis na nag-aanunsyo sa dispatch na kailangan magpadala ng unit sa bahay na ito. May nagsabi sa CFD na nakahiga siya sa tabi ng kama at may dugo sa tabi niya. Pagpasok ng pulis sa bahay, natagpuan nilang patay si Spencer at ang kanyang asawa. Ayon sa SYXTV, si Dr. Tepe ay binaril ng maraming beses at si Monique ay may isa o higit pang tama ng bala sa dibdib. Wala pang pulis na may hawak ng ginamit na sandata sa pagpatay. Hindi sila naniniwala na ito ay isang murder-suicide. Naniniwala sila na may isang taong pumasok sa bahay na ito at nagpaputok ng mga bala. Ayon sa mga tawag sa 911, na tagpo ang patay si Spencer sa kama niya. Walang impormasyon kung saan nakita si Monique sa bahay. Mahalagang tandaan na ayon sa pulisya, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok sa bahay at sa mga anak ng mag-asawa. Hindi sila nasaktan. Kaya syempre, ang malaking tanong, sino ang gagawa nito? Maraming pagkabigla ngayon at maraming tao ang nagtatanong kung bakit nangyari ang ganitong bagay. Tingnan mo ang video ng kasal na ito. Mag-asawa silang mahal ng marami. Ito ay isang dentista sa Spencer Tepe na tila labis na minahal sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sobrang mahal niya ang trabaho niya kaya nung hindi siya pumasok, nag-alala agad ang mga katrabaho niya dahil ayon sa kanyang boss,
mahal na mahal niya ang opisina. Ngayon, may isang pahiwatig sa ulat ng police dispatcher na gusto kong pag-usapan bago ko sabihin yon sa inyo. At habang pinagtatagpi-tagpi natin ang tanong kung sino ang papatay sa mag-asawang mahal na mahal ng napakaraming tao, ipinapakita ko ito kasi nag-post ang kamag-anak ko sa Facebook na ang kapatid kong lalaki at babae ang pinakamabubuti. Hindi ko akalaing may gagawa nito. Mahal ko kayo, Spence at Mo. At nandun naman sa Athens Dental Depot, nandun nagtatrabaho si Spencer Tepe bilang dentista. Nag-post sila nito sa kanilang Facebook page. Malungkot naming ibinabalita ang biglaang pagpanaw ng aming mahal na kasamahan at kaibigan na si Dr. Spencer Tepe at ng kanyang asawang si Monique. Lubos siyang mamimiss ng aming team at ng maraming pasyenteng inalagaan niya sa loob ng maraming taon. Ang aming dasal at taos-pusong pakikiramay ay kasama ng kanilang pamilya at mahal sa buhay sa mahirap na panahong ito. Hinihiling namin ang inyong pasensya, suporta at paggalang sa aming privacy habang nagluluksa ang aming team. Ngayon, pag-usapan natin ang posibleng pahiwatig na inilabas ng Columbus Dispatch. Iyon ang pahayagan sa Columbus. At mga sinasabi doon na may nabanggit na tawag para sa 41A na police code para sa ulat ng pagnanakaw na nasa ulat ng dispatcher mula sa gabing iyon na may kaugnayan sa address kung saan natagpo ang patay ang mga tepis. Ayon sa pahayagan, wala pa rin silang bagong impormasyon mula sa pulisya tungkol sa posibleng pahiwatig. Pero ayon sa mga kapitbahay sa bahaging ito ng Columbus, hindi raw ito lugar na karaniwang maraming krimen. At kahit yung mga wala namang ugnayan sa mga tipi, sinasabi nilang parang isang normal na pamilya lang sila. Ngayon, iba pang posibleng pahiwatig para sa mga tagapagpatupad ng batas. Kapag tiningnan mo ang video ng bahay, makikita mong may parang ring doorbell sa pintuan. Kaya kailangan mong tanungin ang sarili mo, ano ang nakuha ng pulis mula doon? Ayon sa Columbus Dispatch, may police crime camera sa poste ng kuryente. Ilang daang talampakan mula sa bahay ng Tepe, sa kanto ng ika-4 at East Ika-8 Avenue sa Columbus, nasa ika-4 Street ang bahay ng Tepe. Ngayon, ayon sa pahayagan, hindi pa sinasabi ng pulisya kung may naitala ang crime camera na yon o kung gumagana ba ito nung araw na pinatay ang mga Tepe. Samahan kami ngayon para talakayin ang kaso sa Ohio kasama si retiradong New York Police Department Detective Tom Smith. Masarap kang kasama dito sa Law and Crime. Marami pang tanong na di pa nasasagot bilang isang detective. Ano ang ilan sa mga bagay na napapansin mo ngayon? Alam nating marami pa tayong hindi alam. Pero, Malungkot talaga ang kasong ito, Chris. At tama ka, nakakalungkot talaga. Pero pagdating sa pag-iisip na parang isang investigador na nagtatrabaho sa kasong ito, malaking bagay yung walang sapilitang pagpasok. Walang nahanap na murder weapon sa lugar, kaya malamang kinuha ito ng gumawa ng krimen. Interesante rin yung pagkakaiba ng mga putok sa mga biktima. Maraming putok sa lalaki at ayon sa ulat, isa lang sa babae. Alam mo, baka may ibig sabihin din yon. Mas agresibong pagtumba kung tawagin sa asawa kaysa sa misis. Baka dapat ding tingnan yon. yung parteng walang pilitang pasok, madalas kapag nakikita natin yon, base sa mga na-cover kong kwento, parang kilala ng gumawa ang mga biktima. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon mula sa pulis. Pero kapag walang sapilitang pasok, ano ang ibig sabihin nito para sa'yo? Madalas pwede kang magbigay ng opinyon kahit ayaw mo talagang ipatupad ang batas na kilala ng tao. Pero dyan ka magsisimulang pumasok sa pinakaubod ng investigasyong ito. At kapag napunta ka sa ganitong sitwasyon, Chris, kung saan wala talagang matibay na lead dito sa ngayon, kailangan mo talagang magsagawa ng masusing pagsisiyasa tungkol sa parehong biktima at kung nasaan sila. Ano ang mga ginagawa nila sa nakaraang 1 o 2 linggo. Bukod pa rito, gaya ng lagi nating usapan, ano ang social media background nila, sino ang mga kaibigan at kausap nila. Anong mga pag-uusap ang naganap sa pagitan nila at ng mga tao sa kanilang grupo. Alam mo ang tungkol sa mga nakaraang relasyon, malinaw na isa yon sa mga titingnan dito. Kaya maraming mga lead at direction na susundan sa investigasyong ito sa mga darating na araw at linggo. May ulat mula sa Columbus Dispatch na nagsabing may police code sa tawag na tumutukoy sa pagnanakaw. Di ko alam kung basta lang nilagay ng dispatcher or kung iniimbestigahan talaga nila yon. Pero kapag may mga pagnanakaw, alam mo mga panloloob sa bahay, alam mo na iyon. Walang palatandaan ng puwersahang pagpasok, bahagi iyon. Ibig kong sabihin, ano ang ilan sa mga palatandaan na makikita mo kung iyon ay isang pagnanakaw? Ano na, kumusta apartment? May 2 bangkay ka. Gets ko, pero suriin mo pa ng mas mabuti ang apartment? May mga ginalugad o nasira ba?
May bukas bang safe? May bahagi ba na tinataguan ng mga bagay o may mga bagay bang nakabukas na parang ganon? Kailangan nilang tingnan ang kanilang mga bank account at alamin kung may anumang pera na na-withdraw sa panahon ng mga pagpatay na ito. Kaya alam mo, lahat ng iyon ay bahagi ng buong investigasyong ito. Alam mo, ayaw mong basta-basta magbigay ng konklusyon o hinala kapag may ganitong uri ng pagpatay na lahat ng posibilidad ay tinitingnan, pagnanakaw, paghihiganti o anumang dahilan, lahat ng ito ay iimbestigahan. Alam ng bawat investigador na masama ang makulong sa iisang paraan ng pag-iisip. Sa tingin ko, nangyari ito kahit pwedeng kabaligtaran ng mangyari. Kaya mahalaga talaga na bukas ang isipan mo kapag may investigasyon na ganito. Batay sa tawag sa 911, natagpuan si Spencer ang dentista sa kwarto. Hindi pa malinaw. Si Monique, ang kanyang asawa, hindi malinaw kung saan siya natagpuan. Alam mo, ayaw mong mag-assume, alam mo yon, baka hindi lang nila nakita agad ang pangalawang katawan. At pagkatapos, natuklasan nila yon nang pumasok sila sa loob ng bahay. Pero yung katotohanan na kahit isa sa kanila ay nasa kwarto, ano ang ibig sabihin nun para sa'yo? Habang ginagawa mo pa ang mga pangyayaring ito. May isip ko na ang sino mang gumawa nito ay nabigla sila at maaring nakapasok sa bahay nang hindi nila namamalayan. Muli, bahagi ito ng mga dapat imbestigahan. Alam mo, kung may nangyari sa may pintuan mismo sa pasukan, iisipin mong nagkaroon ng confrontation doon. Pero para sa akin, malaking palatandaan na nasa kama sila at mukhang relax pa sila. Nasa kwarto sila, alam mo yon, at hindi nila iniisip na may ibang tao sa bahay, mga ganon. Kaya magiging mahalaga talaga kung nasaan ang posisyon ng mga katawan nila pagdating sa usaping ito. Chris, tulad ng lagi naming sinasabi sa show mo, hindi ibinubunyag ng pulisya ang lahat ng information. May mga bagay talagang hindi nila ilalabas dahil sa mahahalagang detalye na sila lang o mismong pumatay lang ang nakakaalam. At hindi nila agad ilalabas sa publiko. Kaya sa mga susunod na araw, mararanasan din natin yan. Kasi para sa akin at sa mga hindi sanay o hindi bihasa pagdating sa ganitong mga bagay, dito mo makikita na walang bakas ng puwersahang pagpasok. May isip mong baka may kumatok sa pinto na kakilala mo, kaya pinapasok mo sila. Pero kasabay nito, kung nasa kwarto siya, alam mo yon, may isip mo na parang natutulog siya. At hindi natin alam natin yun. Sabi ng tumawag sa 911, huli niya itong nakausap isang araw bago ang tawag na ginawa kinabukasan. Nung hindi siya pumasok sa trabaho, mga 9:00 ng umaga. Kaya parang siguro, ano sa tingin mo? Paano mo maintindihan sa kwarto kung saan siya maaring natutulog? Pero, sa parehong oras, walang palatandaan ng puwersahang pagpasok. Ibig kong sabihin, maliban na lang kung baka hindi lang talaga nila nilalak ang pinto nila sa gabi, na sa tingin ko maraming tao ang hindi ginagawa. O maaring ganun lang kasimple yon. And bagay nito ay ang mga autopsy at ang pagtukoy ng oras ng pagkamatay. Kasama yon sa investigation. Nangyari ba ito sa gabi? Nangyari ba ito agad pagkagising? Kaya gagawin din lahat yan. Bukod pa doon, alam mo may 2 pang batang hindi nasaktan na nasa loob din ng bahay. Maaring magkaroon yun ng malaking papel dito. Kahit na maliit pa sila at alam mo namang inosente pa sila, maaring magbigay ang mga batang ito ng malalaking pahiwatig tungkol sa nangyari doon. May sumisigaw o nagsisigawan ba yung mga ganong bagay? Kaya kahit bata pa sila, maaring makapagbigay sila ng mahalagang information tungkol dito. Sa mga impormasyong inilalabas ng mga pulis ngayon, alam mo na at nangyari lang ito noong Disyembre 30. Pero alam mo kung talagang may mamamatay tao na malaya pa, isang tao na pumasok sa bahay na ito, pumatay ng 2 tao at pagkatapos ay tumakas. Alam mo, minsan ganito kalaki at malaking balita ito sa Columbus. Pero makikita mo ang mga pulis na nasa kalsada at parang may malaking pag-aalala ang komunidad na parang kung wala namang masyadong mukhang may pinuntirya talaga. Yung investigasyon sa puntong ito, kung yun nga talaga ang nangyayari, ibig kong sabihin, may sinasabi ba yun sa'yo tungkol sa kung gaano na sila kalayo sa kaso? Parang, paano mo hinahawakan yung pampublikong impormasyon? Bahagi yun nun. Dahil malamang maraming tao sa Columbus ang nagsasabi, parang gusto kong malaman pa ang impormasyon, lalo na kung dito ako nakatira sa lugar na ito. Kung may basta na lang pumasok sa bahay at ginawa ito. Oo, totoo, mangyayari talaga yon. Palatandaan ito kung paano hinahawakan ng pulisya ang situation. Kung talagang alam mo na nakatutok sila sa isang impormasyon, baka may nakuha na silang tip. Maaring may information na sila, siguro DNA or kung anumang ebidensya na hindi pa nila inilalabas, kaya magiging interesante ito.
Isa pa, kung titingnan mo ang mga video na kinuha ng local na balita, may ring camera sila sa kanilang pinto. Kaya pwede ba nilang ma-access yon bukod pa sa iba pang mga camera sa lugar na yon? Alam mo rin yan tulad ko, Chris, malaki ang papel ng teknolohiya ngayon sa pagpapatupad ng batas at paglutas ng mga krimen. Alam mo kung saan ito nangyayari. Kaya may panimulang punto ka para sa anumang information or intelihensya sa video na gusto mong makuha. Mula roon, palawakin mo na lang ito at pupunta ka sa lahat ng direksyon mula sa bahay para makita kung may pagkakapareho sa paligid ng mga kalsada. Oo, sa tingin ko maraming tao ang nakakaramdam nito. Ako rin, habang pinapanood ko ang kwento, napakabait nilang dalawa. Isa siyang dentista na mahal ng marami. Marami ang takot na baka biglang pasukin ng estranghero sa gabi at barilin habang natutulog. Pero gaano nga ba kadalas na sa mga kasong ganito, talagang random lang na may biglang pupunta papasok sa bahay at gagawa ng ganitong bagay? Pakinggan mo, alam mo, kung titignan ang kasaysayan ng serya ng krimen, nangyayari talaga ito. Alam mo, yung mga sikat at kilalang serial killer dito, alam mo ang kasaysayan ng bansang ito. Gumagawa at may mga karahasang kagaya niyan, pero hindi yun madalas. Hindi naman karamihan alam mo yun, kaya tinitingnan mo pa rin na targetadong krimen ito. Sa tingin ko, itong dalawang individual na ito ang mas pagbibigyan ng pansin ng mga pulis kaysa sa random na insidente. Pinaniniwala ang mga paslit pa lang ang dalawang bata at talagang masaklap ang bahaging iyon ng kwento. Kahit pakinggan mo lang ang tawag sa 911, makikita mo ang pag-aalala dahil may dalawang batang nasa loob ng bahay at hindi alam kung ano ang nakita nila o kung natutulog sila. Ano ang ibig sabihin niyan sa gumawa nito na hindi nasaktan ng dalawang bata at baka hindi sila ikaw? Baka nasa mga kwarto lang sila at di alam ng gumawa na may mga bata sa bahay. Kung alam nila pero hindi sinaktan ng mga bata tapos pinatay nila ang dalawang tao, ano ibig sabihin nito tungkol sa kanila? Bumabalik lang ito sa sinabi ko dati tungkol sa tinarget na karahasan. Alam mo, nandun sila talaga para sa isa o pareho sa kanila at pagkatapos, nandun lang din yung isa pa. Hindi sa pagiging manhid, pero bakit hindi, alam mo yon, napapaisip ka na rin bilang posibleng saksi. Aabot ako sa punto na baka hindi nila alam na nandun ang mga bata, alam mo yon, dahil ayaw nilang saktan ang mga ito. Salamat sa Diyos at yon ang nangyari. Hindi talagang ganon. Alam mo, at sa kasong ito, alam mo, nung lumabas ang balita, baka naisip mo murder-suicide kasi sa kasamaang palad, iyon ang mga bagay na madalas nating makita. Wala silang murder weapon. Malinaw din, ayon sa pulis, may maraming tama ng bala. Ano-ano nga ba ang mga bagay? Sa simula, pagpasok mo sa ganitong bahay, makikita mo agad ang nakakatakot na natuklasan at mga ebidensyang kinokolekta mo. Mahalaga ito dahil malinaw na may kaugnayan ang relasyon dito. May datos din mula sa cellphone, gaya ng mga pasyente niya sa dental clinic. Hindi ko rin alam kung may alitan doon. Pero pagdating sa, halimbawa, forensic na datos na kailangan mong kunin, ano ang mga mahahalagang bagay na dapat mong makuha sa loob ng bahay na yon? Oo, marami talagang kailangang kunin sa loob ng bahay na yon. At ang maganda dito, ayon sa investigation, krimen ito na naganap sa loob ng bahay. Sa madaling salita, para mapanatili ito, isara lang ang pintuan sa harap. Maganda ito para sa mga investigador. Dahil andun na lahat, hindi nababasa, hindi nasa niebe, hindi tinatangay ng hangin, lahat ay nasa loob ng bahay. Kaya ang pagkuha ng impormasyong iyon, ng ebidensya, ay magiging mas madali kaysa kung nasa labas ito. Kaya hahanapin mo ang anumang ebidensya ng DNA, anumang fingerprint, anumang bakas ng paa, kahit ano na pwedeng magturo sa isang bagay, ang pagkakapunit ng alam mo na isang piraso ng damit, kahit anong may kinalaman sa pagkuha ng ebidensya ay isa sa alang-alang. Maglalaan sila ng oras para ikutin at suriin ang buong bahay, paghahati-hatiin ito sa grid at gagawin ang lahat ng kailangan. Ganon ang ginagawa nila kapag kumukuha ng ebidensya sa crime scene. Ano ang mga klase ng usapan nila? Malinaw na mag-asawa sila ayon sa trabaho niya. Paulit-ulit siyang tumatawag at humihiling na magpadala ng tao sa bahay. Sobrang mahal nila ang isa't isa at mahal din sila ng pamilya at kaibigan. Maraming nakakakilala sa kanila at sigurado akong araw-araw silang nakakasalamuha. Paano mo malalaman kung sino ang kakausapin mo? Sinusubukan nilang tukuyin kung sino sila at kung sino ang posibleng suspect. Oo, tulad ko, uunahin ko ang pinakamalalapit nilang kaibigan, madalas nilang kasama, pinupuntahan, at pinakapinagkakatiwalaan. Lahat naman may best friend o grupong malalapit na kaibigan.
Doon ka magsisimula para makita kung may kakaibang nangyayari sa mga relation nila. May nag-reach out ba sa alinman sa kanila? May issue ba ng stalking or may kinalaman ba sa mga dating relasyon na nangyayari noon? Alam mo, sigurado ako na kung may ganong concern ang alinman sa mga biktima, sasabihin nila yon sa kaibigan o kamag-anak nila. At doon ka magsisimula. Tapos unti-unti mong palalawakin mula roon, mula sa malalapit na kaibigan, tapos sa mga katrabaho, mga kakilala. Alam mo na at patuloy mo lang itong pinalalawak mula roon. Pero siguradong magsisimula ako sa mismong malalapit na kaibigan at pamilya. Hindi ako, medyo random itong tanong na to. Hindi ako nagmamay-ari ng baril pero kung wala kang murder weapon. Pero sabihin na lang natin, alam mo na, palaging ganon. Sa pelikula, may mga shell casing sa lupa. Parang, anong klase? Siguro, galing sa baril. Kung wala ka mismo yung baril, anong ebidensya tulad ng shell casing, gunpowder residue? Ano ang makikita sa lugar ng pangyayari na maaaring makatulong para matuntun mo kung saan nandoon ang baril? O kahit papaano malaman kung anong klaseng baril ang ginamit? Siyempre, ang pagkuha ng mga bala, kung nasa lupa man sila, kung naiwan sa pinangyarihan, kukunin mo yon dahil maaaring may DNA evidence doon. Kasi para makargahan mo ang baril na yon, pinipisil mo pababa ang bala para mailagay ito sa chamber or sa magazine. Kaya posible na may DNA evidence tulad ng fingerprint na makikita sa mga bala na yon. Isa pang bahagi ay ang mismong mga bala. Sa panahon ng autopsy, aalisin mismo ang mga bala mula sa mga biktima o kung nasa pader man sila o saan paman para makuha ang eksaktong pag-ikot at mga palatandaan ng mga bala na iyon upang matukoy pa ang eksaktong baril na ginamit. Oo, talagang napakalungkot na kaso, traumatic na kaso. Maiisip mo ang mga batang ito at tiyak na isang misteryo ang nangyayari sa Columbus, Ohio. Retiradong New York Police Department Detective Tom Smith, salamat sa pagsama sa Law and Crime. Salamat sa imbitasyon, Chris. Happy New Year din. Patuloy naming babantayan ang kwentong ito. Yan na muna para sa kasong inilahad ng Law and Crime. Mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa susunod.